unsa ang atong mission field? Naa ba sa sud sa mga kasimbahanan? Kung kanang simbahan na way kaluwasan, mission field na. Pero pag ang simbahan luwas, dili na mission field. Comrades. No, kaubanan sa panggubatan. Mao na di ta magsulwining sud simbahan. Adto ta sa field. Adto ta magsulwining, adto ta mag-visit, adto ta mamasol. No? Kunya para epektibo jud kayo ang atong pagpangisda, kinanglan one-on-one gyud mga kaigsunan. No, dili ta magdala og pukot unya ihabwa diri simbahan. Kay gahuman ana iyahay lang na sa lugsot. So kinanglan ato gyud tudloan gyud og sakto tarungon gyud nato mga kaigsunan. So karong kabuntagon ato rong partial nga first fruit. Dili pa gyud ni nato first fruit Sunday kay ang first fruit nato atong gibalik sa anniversary September. Kay loaded kayo atong December. So gibalik nato sa September para ang December medyo kuan pa kay na-camp unya napay Thanksgiving unya church birthday. Oh. So at least atong gikatag na to ba. So okay na tana. So is it necessary to give your first fruit? Actually, it's not giving. It is returning. So duha ka portion sa atong kinabuhi nga dapat iuli nato, and number one is tithes. Ang tithes, kung sa business pa mga kaigsunan, bahin na sa atong partner. Kung naa kay partner sa business, ang bahin niya, imo bang kuhaon? Imo bang kuhaon? Dili. Kay kung imo kuhaon, nangilad ka niya. Right? So, miyong ka, wa man ko'y partner, ani pastor, ako, ramani, solo man ko. Amo na'y problema na to, Kristohanon, kay atong gidisregard ang working sa Ginoo sa atong kinabuhi. How can we live without God partnering with us? How can we accomplish things in this world without God helping us? How can you wake up in the morning without your life? Then who holds your life? Kinsa may nag-sustain sa imong kinabuhi sa diyang natug ka? Kinsa nagpalihok sa imong kasing-kasing, sa imong baga nga nagsigig huyop og hangin? God. Ang nagpatuyok sa dugo nimo mga igsoon kay kumuhunong na patay ka. Mura na og relo. No? Automatic ang imong kasing-kasing nagsigig pitik. Mao na pag ang inyong relo automatic mga igsoon niya ni hunong. Nigadto na dito sa kanang reparanan sa relo, nanaon nilang hangin. Okay, murag naray nasangit ba? Ilan ang kanang ipump? Murabag sa tao ba ana-ana CPR. Oh, ila i-CPR. Mura sad og tao. Mga igsoon. Para ang kasing-kasing mo balik siya og pitik. Kay kung dili na mo pitik, walay dugo ni tuyok sa imong lawas. And it is God sustaining your heart. Oh. So, partner ba siya? Well, to tell you honestly, he is not just a partner, he is the owner. Kabaga natugnaw kung di nato iuli ang bahin sa nagiya. Naminaw ta igsoon? Mao na usahay, mayon ang tagiya. Di lang sa ta mag-partner oy. Kuhaan sa kas Ginoo. Oh, pero kung faithful ta mga kaigsunan, mao lang ang panalanginan ta sa Ginoo. Ang atong business panalanginan sa Ginoo. All right? So this morning, ato ning First Fruit Sunday, kuani partial. But we are going to learn the message about first fruit. Mao na nakanindot. So the title of this message is The First and the Finest. The First and the Finest. Lisons tan, magampo sa ta. Among langit nun nga mahal, nagpasalamat kami Lord, niining kabuntagon sa paghatag nimo og kusog, og opportunity nga makakaton with dear God, ani nga pinasahi nga mensahe
ug importante kaayo nga mensahe, Lord, for us to learn. And I pray, dear God, walay negative spirit sa among taliwala, kundili kasing-kasing o espiritu nga willing magkat-on sa kamatuoran o willing mutuman sa imuhang gisugo, Lord, so that you could bless us as well and your will be done sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa opportunity sa pagwali. Please use me, empower me once again, dear God, and this is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The first and the finest. Dapat sa dihang iuli nimo sa Ginoo ang first fruit, since iya man na sa Ginoo, imo jud pilion ang pinakanindot. Nakasabot ta? Ang pinakanindot, mga kaigsuonan. So first and the finest. Three things in this message. Number one, unsa man ang atong dapat buhaton. Number one, priority in presentation. I-present man na nimo sa Ginoo ang imong first fruit, dapat tagaan gyud nimo priority, mga kaigsuonan. Well, sa atong kinabuhi, daghan kay tag needs. Yes or yes? And sometimes our need will interfere. Mo interfere ang atong need. Kaysa atong need, diha nakakonect ang fear. Basig dili ma-provided. Basin og magutman mi. Basin og di kaabot sa sunod. Okay, nagunahuna magutan, naanad magud, giprogram magud ni atong utok, mga kaigsunan, anang 15:30, 5:20. Nakasabot ha? So, ang pinakalisod gyud kuhaan og first fruit, mga kaigsunan, og tithes kaning sweldo. Kay ba mo nga no? Kanay mo sweldo manggod, sweldo. Unya na gud na nag-atbang diri kanang kuan expenses. So kanang imong sweldo, kuan ang planchado na gina. Mao ni bayranan, mao ni ang gastuhan, mao ni ang palitonon, mao ni ang kuan, unya ang nahabilin zero. Mo na dako kayong problema. Mo na kapag naa ka sa trabaho, sweldo imo gisaligan, ayo jud ka sakit kay ngano man maguba ang imuhang kanang lista ba. Mausab siya, mo na mudagan ka, mga igsoon, atong loan. Nakasabot ta igsoon. Unya plus maingganyo pa jud ka anang mga sale diha. No? Mo man ay kasagaran ilanon anang mga home credit. Nindot kayo ngan home. Home, mga kaigsunan, home. Feel at home kay ka. Kay mura na kag niadtos tindahan ug gikuha nimo ang item, murag gyud imong balay, pero naa man siya credit. Utang man siya. Di ba? Nag-feel at home lagi ka. Pili ka dito, way problema. Oh, way problema. Pero ang problema, mga kaigsunan, si credit kung mulihok na. Di ba? Manugo man ang money. Kailan mong money? Ang iapelidong Ngil? Amot nun sa'y race na niya? Mr. Money, Ngil. Monay sugoon nila, pangitaon ka, o diha na ka magka-problema. Di ba? But if we are going to prioritize God in our life, He will also prioritize you in your life. Monay na kanindot, mga kaigsunan. God desires to be first, not just in word, but in our worship and giving. Offering our first fruit is an act of honoring Him before all else. It reflects trust that He is the provider of all future increase. Siya nagkuan gyud, siya naglihok sa tanan natong panudlanan, sa negosyo, sa ato ang mga trabaho o unsa pay mga source of income nimo. It is God, mga igsoon, nga naglihok anang dapita sa imong kinabuhi. If you are going to prioritize God, no? Kung imong i-prioritize ang imong presentation. So, mao ni nga dapat imong yung hunaon, mga igsoon, ngano man si kuanoy si pastor nga kuan man jud kaini siya anang mga giving. Kay ngano man di ko gusto kasab-an sa Ginoo, mga igsoon, sama sa pagkasaba sa Ginoo sa mga kaparian sa Book of Leviticus. Gikasab-an sa Ginoo nganong imo man ang ginayhinay og patay ang akong mga katawhan. Lalimag ka ko sa isulti sa Ginoo,
nganong ginayhinay ni mong patay, giingna ng mga pari. Sa ato pa, kung dili tudluan sa kanang pastor, karong panahon na, ang mga katawhan sa Dios regarding sa offering, sa giving, sa tanang klaseng giving sa Bible, kung dili mo tudlo ang pastor, ginayhinay sad mo na kung patay. Ginayhinay na kung kulob inyong kaldero. So pag makulba na kag kaldero, pwede na paitas kinabuhi, mga igsoon. But if your protector is God, kay imo siyang gi-prioritize, then ikaw sad nag-una ka sa linya para sa panalanginan sa Ginoo, mga kaigsunan. Kay ngano man, imong na build ang trust. Imong na reflect sa Ginoo ang imong pagsalig niya na siya ang imong provider. Karon ug sa umaabot nimo nga kinabuhi. Mao na nakanindot, mga kaigsunan, mao na atong paminawon og sabton nga ang desire sa Ginoo. Dili lang nato sige bag praise the Lord, hallelujah, in words. Glory to God. Nindot kay Ginoo. Nindot yung kay Ginoo kung kinabuhi. Unya kay nindot man ang Ginoo unsa may gibuhat na nimo. Kung nindot ang Ginoo nganong sigihan man nimog tulis. Kung nindot ang Ginoo nganong sigihan man nimog isnab. Kung nindot ang Ginoo nganong di man nimo siya tuhuan og saligan sa iyang mga gitudlo. Mabita ni ang giving, mga igsoon, is part of the barometer sa mga Kristohanon, parte sa imong growth. Spiritual growth. Pag ikaw negative ka sa giving, negative ka sa labi na sa mga returning, kaya di pa man na giving, tithes is not giving yet, first fruit is not giving, returning pa man na, kay bahin man na sa Ginoo, mga kaigsunan. So, kung negative ka diha, wa pagyud ka nitubo. Wa pagyud ka nitubo. Pwede pa ka duwa-duwaan sa yawa, mga kaigsunan. So, let's honor God sa ato ang offering sa atong first fruit. In Proverbs chapter 3 verse number 9, Proverbs 3:9, mao gini ang mga bersikulo, mga kaigsunan, sa pagtudlo sa first fruit ug unsa kanindot ang first fruit. Sama nis pagpahimsog sa atong lawas, mga igsoon. In verse number 9, the Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Honor. Underline the first word, honor. Dapat i-honor gyud nato ang Ginoo sa atoa nga substance. Unsa may pasabot anang substance? Unsa may gi-consider nimo nga substance sa imong kinabuhi? Kanang naana sa imong kamot. Nganong imo magkuha og first fruit kanang wa pa niabot? Fair ang Ginoo, mga kaigsunan. Dili pasabot nga naa ka karon unya wa may niabot nya, naa ka nagatubang ka sa Ginoo unya murag feeling guilty ka kay wa man koy first fruit oy. Akanay posible gihinoon wa kay first fruit kay di man guna siya tithes. Ang kanang tithes kada abot maguna, kada abot wa ko nimo ang tithes, wa pa man niabot. Pero kanang first fruit manggod, mga kaigsunan, pila na kabuwan ang nilabay. So kumiyog ka, wa mag-ginisod, pastor, sugod January, hantod sa June, wa mag-ginisod, pastor, oy, mayo, buhi pa ka. Mayo, kay buhi pa ka. Are you listening? Naadjod. Ang problema lang, kay wala na to gi-prioritize. Pasabot ang gi-prioritize nimo, sugod pa lang sa January, imo na gikuha ang portion. February, gikuha nimo ang portion. And you need to discipline yourself. Dili na ako. Sa ako ng amo, sa ako ng sa tag-iya na, sa akong negosyo, sa tag-iya na, sa akong gitrabahuan, sa tag-iya na, sa akong kinabuhi. Dili na nako pwede hilabtan. Discipline ba? Unya, kinsa may gusto mo discipline mo? Dapat ikaw lang. Ayo naghuwat nga disiplinahon ka sa uban. Kay kapuya pud ani nga naatay i-assign ba nga sige, pamadlong anang dili mag-uli. No, di man sad nato pwede pugsungod kay ang gitudlo sa Bible willingly man kay mo bitaw ang atong bantayan nga pag nag-uli ka nitubo ka. Unya kung pugson ka, unsa to pagkaybaw nitubo ka o napugos ra ka?
Nakasabot ang mga igsoon, kay kanira bang pagtuman, depende ra ba ni? Ngano ni tuman man ka kay nituo ka o nahadlo ka? Di ba? Nganong nanagad ka? Kay nirespeto ra ka o tinuod yun ka nga nitagad niya? Lahi man gud. Mo na sa pagsimba pod, managlahi pod ang reason nganong nanimba ang mga tao. But if we are here to honor God, una subayon nato mga kaigsunan, there is nothing else that could help us how to honor God but this book. So mo ni tudlo sa Bible nga imong i-honor ang Ginoo sa imuhang substance. So whatever you have in your life, sa sugod aning tuiga mga igsoon, January hangtod karon na ay substance nga giintrigo sa Ginoo nimo, na ay first fruit ana mga kaigsuonan, imo gyud nang uli sa Ginoo to honor Him. And with the first fruit of all thine increase. No? Nganong gibutangan man na siya and kay naa lagi tithes. Honor God with your tithes, honor God with your first fruit. Kay naa gyud na siya. Ug kana sila dili na imuha. Kung imo nang ipugos nga imong kuptan mga igsoon, sama na sa panahon sa mga Israelites, uron mahimo siyang problema bisan sa nahabilin. Nakasabot ta, mga gahig ulo ba? Giingnan sa Ginoo nga pagkuha mo enough for the day. So na ni kuha enough for the day, malipayon sila mga igsoon. Kay pagkasasunod, gi-provide na pud sila sa Ginoo. Ang uban kay manguha ta ay ato pasubrahan kay para kanang kuan ba, safe ta. Pagtan-aw nila sa ilahang gipasubra mga igsoon, nahimong ud. Giod. So nadaot, wala na puslan. O karon, ningon na yon ang Ginoo nga pagkasabado na. No, ibutan na to Sabado. Kay ikaugma, Domingo, worship day. Ningon na Ginoo pagkuha, apil ang para sa sunod adlaw. Oh, niyon sila nga ay di na kay mapanos. Mao nay problema ning mga gahigo. Di jud katunong mga igsoon. Imbes gipakuha na para apil na ang sa sunod adlaw, wala na sad nituman. Kay ngano man naka-experience magod siya sa dihang nikuha siya para sa sunod adlaw, napanos, iod. Amo na sa sakto na unta, dili katuman. Amo na problema na to. Nakasabot ta igsoon, daghan kay tag mga panghatag-hatag nga di mao. Daghan kay tag mga actions nga mura ba og kanang godly kintahay pero dili in accordance to the will of God. Sayang. Sayang kay ang imong paghatag ikaw may na-present. Dili man ang Ginoo mo na-present nimo sa tao. Wrong motive. Mao na dakong problema. So wala na honor ang Ginoo. Remember, sa atong returning, dapat ma-honor gyud nato ang Ginoo. Sakto ang presentation mga igsoon. So, sa atong iuli karon, is it honoring God? Pasabot, gi-prioritize ba nato ang Ginoo? Special ba siya sa atong kinabuhi? Kay mauna mga kaigsunan ang mga first fruit nga naggilak-gilak, no, naghayag sa atubangan sa Ginoo. Mao na siya ang mga first fruit nga nagtangag og panalangin. Priority in presentation. Number 2, promise in provision. Promise in provision. Remember this statement. There is a divine principle. Provision follows priority. So kung gi-prioritize nimo ang Ginoo, ang provision gasunod mga kaigsunan. Gasunod. Pero kung disobedience ang naguna, ang nagsunod, tunglopod. Sama sa sala, nisod sa kalibutan, kinsay nagsunod? And death passed upon all men, for that all have sinned. Tungod na gid sa sala, nga nisod sa kalibutan, nagsunod ang kamatayon. So mausad ni mga kaigsunan, kita nga mga luwas, gitagaan ta sa Ginoo opportunity, unya gitagaan ta sa Ginoo og kanang way how can God provide our needs and bless us. So iyatang gituduan mga kaigsunan o diara. Iuli ni kay dili ni imo.
So kung imong mauli ra magyunag atong i-prioritize, kabantay ka mga igsoon sa imong panahon. Mayon ka nga, dili ko kay wala ko'y time, wa na mo gi-prioritize. Hilabi na ang pagsimba, kanang imong personal devotion, kanang para sa Ginoo ba? Di magyud na nimo mabuhat kung dili nimo i-prioritize. Kung ang imong principle mga kaigsunan nga kung naay spare time, kanus amang ka naay spare time? Biing na ko be. Kanusa ka naay spare time? Wala. Pero kung ato pangutanon, kinsa may gahatag nimo sa time? Hala, spare time ra imuhang ihatag sa Ginoo? O top priority nimo ang Ginoo tungod kay siya'y naghatag nimo sa time? Imagine na nagdi nakatagaan si Ginoo og time, makamata pa ka? Yung wag yun na nimo na consider, wala yun na ninyo na hunahuna mga kaigsunan nga kung hunungan ko si Ginoo og hatag og time, no? Di na ko kamata. Mo na nakamata ta mga kaigsunan, praise the Lord. Amen. Then prioritize the one who gave you time. Dapat imo ginambuhaton. Kaysa dihang imo na na-prioritize ang Ginoo, nagsunod si kinsa man? Si blessing. Nagsunod si provision. First fruits open the door to abundance, not just materially, but also spiritually. Nag-open sa panalangin mga igsoon, abundance ang gisgutan. Abundance. Gineta nga, ay, hagbay ra ko anang sige kadungog anang first fruit. Okay? Unya, sa kanang hagbay nimong kadungog sa first fruit, kano sa magyud nimo na fulfill according to what the Bible says ang first fruit? When? Kano sa man nga makaingon kas Ginoo, kampante akong kasing-kasing Lord, I did it your way. I did it according to what the Bible says. Amo nang wag yun ni epekto ang abundance, it is because wala yun natuman ang Ginoo sa atong kinabuhi. So di na ito ma-question ang Ginoo sa iyang pulong mga igsoon because the Word of God is true. Sakto yun tinuod yun mahitabog yun siya mga kaigsunan. God's promises are released when we surrender the first portion in faith. Amen. Ma-release na siya, kay mura man na siya giyawi good. Ang tithes, mura siya giyawi sa bintana sa langit. Ingon ang Bible, iuli, tanawa, unsaon ako ang bintana, ablihan ako, og bubuan, tigag panalangin. Promise na sa Ginoo mga kaigsunan. Ablihan ka sa bintana. And pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Promise man na sa Ginoo. Di ba? Unya, unsa may promise sa Ginoo sa first fruit? Proverbs 3:10. Proverbs 3:10. Tanawa kung sa'y promise niya. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. But you need to understand the verse mga kaigsunan. Na ay mga word diha nga nag-signify nga kana nga barn imo, kana nga presses imo. Mangutan ako, inyo ba ang barn? Inyo ba ang presses? Inyo ba? Ang kanang source nimo ba? Imo ba na? O nangambit ra ka? Mao man ang pagpanrabaho, nangambit ra ka ba? Dili na imong barn, dili na imong business, dili na imong resources. Di ba? O karon, kung palitan, nag-uli madjud ko. Tanawa imong amo, di ba ni Asinso siya? Tinuod ang Bible eh. Dili lang ikaw tag-iya. Klaro man na, so shall thy barns, imong barn. Kaklaro na mga igsoon. Thy barns be filled with plenty. Unya asa man ning plenty, Lord? Imo di ay nang barn. Pangutan na imong amo, Sir, kumusta atong barn? Puno na atong barn? Anong ngutan naman ka?
Ikaw balik na dito, trabaho, duty na duty. Promise na mga igsoon, and thy presses, kakinsang presses. Ha? Kakinsang equipment. Mo man na siya, ato ibutang ang grapes, unya i-press, muagas na dayon ang wine. Oh, kakinsa man nga equipment, di mo na imo. Di mo na imong negosyo. Mabito na mga igsoon, bisag unsa kagamay sa negosyo as long as imo, lahi gyud ang resulta. Pwede gyud na i-increase sa Ginoo mga kaigsuonan. Sa unang adlaw, nakay napo ka customer. Imong gi-remember ang Ginoo, gi-honor nimo ang Ginoo sa imong tithes, gi-honor nimo ang Ginoo sa imong first fruit. His promises are true. Ma-release mga kaigsuonan upon obeying God in faith. Gituman nimo, and God is not slack concerning His promise. Ang iyang buhaton, i-bless niya imong business. O kinsa may nakatilaw sa panalangin, ikaw may tag-iya, di ikaw. Ikaw may tag-iya sa equipment, wa man ka nangabang og equipment, mga igsoon. Imo man na, so gi-bless sa Ginoo, gi-multiply. Burst out with new wine. Pagkaninduta sa promise sa Ginoo, mga igsoon. So, ang pasabot, kinahanglan ato gyud tumanon ang Ginoo. Kaya ang iyang mga promesa, mga igsoon, ma-release ra man na kung musurrender na ta, mga igsoon, sa Dios. No? Surrendering the first portion in faith. Mao na ang first fruit, iuli gyud na nato. So pag nakita nas Ginoo na ikaw tinuod jud ka, mahitabo ning verse number 10. Kay ang first word diha, so. So. It is a result of verse number 9. Nakasabot tayo, igsoon? So, walay verse number 10 kung walay verse number 9. Kung wala nimo na honor ang Ginoo sa imong first fruit o sa imong increase, mga igsoon, then God will not move. God will not release the blessing sa iyang gipromise sa verse number 10. So, sayang kaayo. Are you listening? O karon, ang Ginoo gatudlo na to giving, mga kaigsuonan. Pero sa wa pa niya gialaw ang usa ka tawo nga mutuman o matudluan niya sa iyahang prinsipyo kabahin sa hatag, iya usa gibuhat ang pinaka-ultimate nga giving, mga igsoon. Number 3, pattern of praise. Dapat diri nakasunod, diri nagtutok ang atong pag-obey sa giving, mga igsoon, na ay pattern gibuhat ang Ginoo. Christ Himself is the first fruits of resurrection, our assurance of new life. Giving the first is an act of worship, modeled after God's own giving. It shifts our mindset from obligation to celebration. So karon, dili ron obligado gyud mouli sa atong first fruit. No, it's not an obligation, but this is a celebration. Celebration first fruit celebration. So ang atong pag-anhi diri para himayaon nato ang Ginoo, let's celebrate. Dili imong mo na mga dagway sa mag-celebrate, mga kaigsuonan. Oy, paminaw mo oy. Oh, celebrate mo sa inyong birthday. Nag-celebrate mo sa inyong anniversary. Pastor, magdipindim ko na sa hikay, Pastor. Pagkapaitag birthday nimo, mga kaigsunan, bisag unsaon nimo na pagpaminaw ang kanta nga happy birthday, happy magginag-una ana. Nakasabot ha? Diso ka na, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nya ikay gikantahan, ganahan ka? Nya di na lang po ka magutanan, anong anak mo magkanta? Hikay-hikay. Mamito na para pag muadto mo ka nang nag-birthday, para aligre ang hikay, Pagda.
Naabot na kung ni-agree naman ako ana nga prinsipyo mga kaigsunan. Usaray ga birthday, daghan mangaon. Unya, kung ang nag-birthday, magmupakaon sa talang nanganha, mahappy pa ka na siya sa iyang birthday? Uy, paminaw mo eh. Pero kung ang tanang ni adto para maki-celebrate sa nag-birthday, magdag usa ka putahe, bugat ba na para niya? Oh, malipay ba ang ga-celebrate? Of course. Mao na sakto nga prinsipyo. So kung i-apply na nato sa atong simbahan mga igsoon, mag-birthday ka ato sa inyong balay, maghikay ra ka gamay. Ayaw sad nga na mangimbitar ka niya, wa jud kay gihikay. Noon sa kay seed faith man na. Maghihikay sa ka para imo i-share sa mga manganha. While ang mga nangabot, anay nagdaglitson. Ang di ra gyud nimo pasudlon kinang nagdag sanmig. Nagdag o kanang nagdag laptop. Di ba? Kay membro na siya sa kanang balutin mo ako. Yan naman eh. So, ato ni kisahon, Brad. So, naay kuan, naay security personnel. Unsa man ni plastic para asam ni. Yan. Dapat ingunana ang prinsipyo mga igsoon. So, kung atong na-learn ang prinsipyo sa Ginoo, giving man good. Giving, not receiving. Giving is more blessed than those who receive. Mana kung mao ni prinsipyo sa tanan ready mo share. So nagpundok ta, ready mo share. Nag-outing ang simbahan, tanan ni ambag mga igsoon, ready to share. Unsa man kagamay ug unsa kadako, share. Nindot kayo eh. Kay ba mo sa kwan, sa Netherlands, kay ba mo unsay prinsipyo nila? Panalitan mang-invite ko. Oh, let's have coffee. So, nangadto mo, napo mo kabuok. Kung diri sa Pilipinas, ako'y bayad sa napo kakape. Pero dito sa Netherlands, bisag pila pa imbitaron niya, iyahag palit. Kaya ang akong gi-invite ninyo is the fellowship. Let's fellowship, you buy your own coffee. Hinduta na nga prinsipyo, no? Wa gyud plastic nga nakig-fellowship mga igsoon kay tanan man ni investment sa inyong fellowship. Nakasabot ha? Kay panalitan, nakilingkod na ka dito. Niya, kuhan, way, ako kapidya. Mo ni kasagaran, manghihinaway. Kaya nga naman, wakauyon sa lami sa kape, wakauyon sa lami sa mga gipangkaon nila. Mo ni magsigpanaway. Pero katong ni palit, mga igsoon, di man ito manaway kay siya may nagpalit. Di ba? Kabantay mo ka na kasal, na birthday, tanaway ng panggawas o sa istoryahan. Una istoryahan na ang bride, kung gwapa ba o di. Bagag make-up, no? Wa man ko kaila. Sunod istoryahan na ang reception. Maura to ilang pagkaon. Murag nakabutang, usa lang kabuok. Kuan ba? Hiwa sa manok. Mga hinawayon kaning way gigambag. Dapat din na batasan sa Kristohano na. So kung nag-learn ta sa prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan na may pattern. Na ay pattern. Sa diyang gihatag ni Christ ang iyang kinabuhi, wag siya nagbagot-bot yun. In fact, iya pang giampo ang mga naglansang niya. Nagreklamo ba siya? Wala mga kaigsunan. Willingly, he offered his life. Willingly. Malipayon siya nga naghatag mga igsoon sa iyang kinabuhi. Maunay pattern. O karon, muuli ta. No? Sa iya sa Ginoo. Ya, remember ha? Sa dihang gi-offer sa Ginoo ang iyang kinabuhi, dili baya ato ng kinabuhi sa Ginoo. Iya ha baya na. Unya gipaambit pataniya aning kinabuhi nga di pud ni ato, iya pud ni. Pero willingly gihatag niya iyang kinabuhi para sa ato. Tapa nakasabot mo? Ya di karon kita. No?
Gipangayuan sa Ginoo portion sa iyang na-provide. No? Can we offer it willingly? Dako kay ng question mga igsoon, wa ta kasunod sa pattern. So dapat atog yung nasunod mga kaigsunan. Ang atong pag-give dapat part of worship and it is modeled after God's own giving. Para ma-shift ang atong mindset, importante maguning mindset na tugod. Ma-shift ang atong mindset from obligation to celebration. Importante kayo na. 1 Corinthians chapter 15, 19 to 20. The Bible says in verse number 19, ato ni sabton mga igsoon, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Ang pasabot ang nga verse, kung si Christ nga ninaog nga wala naghatag sa iyang kinabuhi, mo'y atong gisaligan. Miserable ta. Wala siya na nalansang sa cross. Wala siya namatay. Wala siya nalubong. Wala siya nabanhaw. In other words, walay gospel. Miserable ta. Unya ang gingon pagin sa Bible, most men miserable. Very clear ang gisulti sa Bible mga igsoon. Ako basahog balik. Sa 19. If in this life, karon nga kinabuhi ba? If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. No? Pero nindot man kaayo kay na may 20. In verse number 20, the Bible says, but now is Christ risen from the dead. He died for our sins. He was buried and He rose again the third day. Nabanhaw man siya and become the first fruits of them that slept. Nahimo siyang first fruit, unang nabanhaw, din kita din, sunod na yun ta. O, ganahan na mo mabanhaw? Ganahan na ba mo mabanhaw? Kinalan, may experience na mo ng slept. Sige, matug ta, pastor. Di man, patay man eh. You want to experience that? Okay. Ay, kabala ka. When you die, you will be with Him in paradise. Ay, lagdali-dali. Agod, ka na good tayo schedule sa atong kamatayon? Are you listening? So, samtang wa pa ka kuhaas Ginoo, kinahanglan imo sa in-tune ang imo kinabuhi sa Ginoo, mga kaigsunan. Honor God as long as you live. Muna para ma-enjoy nimo diri sa kalibutan ang pakiglakaw sa Ginoo nimo. You are blessed beyond measure. Maunay nakanindot sa kinabuhi sa mga Kristohanon kay naatay tigpanalangin. Bisan naato tay tigguba kang yawa, di man na siya muhunong og guba sa imong kinabuhi, but praise the Lord, Jesus is with us. He promised. Di ba? Pero kinahanglan lagi para kuyugan kas Ginoo, do the Great Commission. And I will be with thee always, even unto the end of the world. O gusto mo kuyugan sa Ginoo? Pag-soul winning mo, pag-discipleship mo. Kaya actually, mga kaigsunan, maurag yun siya atong bantayan sa atong Christian life. Para buhi ka, di ka masig kinahanglan revival, no? O sa lawas pa, kinahanglan i-revive, asa man na dadon? Asa dadon? Pag kinahanglan na i-revive, ngano kinahanglan man i-revive? Grabe nagsakit. Hapit na ni mamatay, i-revive. Or nakuyapan na dyan, i-revive. O mo na siya. So, ngano kinahanglan maka-i-revive? Ngano kinahanglan maka-revival? Nga on the go man ka with the Lord? Would you kita mga kaigsunan nga, pirting abdi ka, wagi pamati islawas, ya gi-admit sa ospital. Nag-emergency, gi-revive. Nakakita na mo, ana? Mga igsoon, ang angay ra i-revive, katurang himatyon. Katong wa nagalihok. Pero kung naglihok ta, nangalagad ta, pasabot, buhi ta, mga igsoon, diha na gyud na makita, kung tinuod kang buhi. Pangabig og kalag, pag-discipleship, kung niya, iuli, kung unsay angay iuli, ihatag ang imo expression of love. So, in short, soul winning and giving
maorag yun ay atong bantayan sa atong kinabuhi. Maorag yun na. Kay diha sa giintrigo sa Ginoo natong ebanghelyo, diha niya gipakita mga igsoon ang model sa giving. Gihatag sa Ginoo tanan. So murabag first fruit nato ba? Si Christ mo'y nahimong first fruit sa atong kaluwasan. So kita pod gitudloan ta si Ginoo only ang first fruit. Uy, kagamay ra ana first fruit ta compares kinabuhi ni Christ. Mga igsoon, o kumusta atong mindset? Ha? Naobliga pa ba mo nga muuli sa first fruit? O nakiselebrate na tas Ginoo? This is a celebration. Mga igsoon, celebration eh. John chapter 14. John 14, 19 to 21. And I close. Verse 19 to verse number 21. Tanawa explanation ni Christ dire mga kaigsunan. It was verse number 19, yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. Iyang giingnan ng iyang mga disciples, usa ka adlaw, di na ko ninyo makita. Di na ko makitaan aning kalibutana, pero kamo, makakita mo. Makakita mo! Kay ako mabanhaw man, kamusad. Ako mabuhi man, kamusad! Na, tanawang mga naong sa nakadungog. Ha? Mo ni celebration ni mga igsoon? Look at verse number 20. At that day, ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. In verse number 21, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Oh, you tell me, unsa may mga mando sa Ginoo diri sa iyang pulong para nato nga atong buhaton? Unsay mga mando? Ha? Preach the gospel to every creature. Mando sa Ginoo. That is the Great Commission. Unsa pa iyang mando? Wala na, giving. Wala na sunod, giving. So, unsa pa may lain na itong labaron na ito atong ulo? May panaminaw mo isoon? So, ayaw naglabda imong ulo. Master, soul winning, giving. Soul winning, giving. Soul winning, giving. You will be alive. Not only alive, alert. Not only alive and alert, enthusiastic pa jud. Di ba? Kaysa magsunod-sunod ra ka, kay nakanta man sila, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Pero may bawaan gyud mo ang tinuod nga kanang alive, alert, o awake, enthusiastic. Mailhan yun mo. Kaya na uban. I'm alive, nagsunod na ba? I'm alive, alert, awake, pero plastic. Pero plastic di ay. Di ba? Mao na pasabot na mga kaisunan nga positive pero atik-atik ra. Positive kaayo pero atik-atik ra di ito. Di ba? Mo na gitawag og mga plastic. Kay positive plus man na. Oh, atik-atik tik. Nila nimo kumplituhon. Plastic. Mo na sila. Pa-positive, positive. Unya karon, unsa man sa pagpaminaw ninyo sa mensahe? Positive ba mo ani? Atik-atik ra? O tinuod gyud? Wala mga igsoon. Ang Ginoo ba dili gyud ta ka fake nga dili niya mahibaw-an. Nga naman, He is not reading our actions. He reads our mind and our heart. Siya ay nagbasa sa content sa atong kasing-kasing. The intent of your heart. Nganong gibuhat na nimo? The real reason He knows. Ang intent sa imong kasing-kasing mo iyang gitanaw.
Mao na di nato basta-basta ma-please ang Ginoo sa atong aksyon. Kaya ang iyang gitan-aw, the reason why you do it. Ang intention ba? So, unsa may atong intention this morning? Obligation or celebration? Kaya kung obligation, sakita na Because this is beyond tithes. Beyond tithes. Tayo pa namin mo ison. Pero ang panalangin sa Ginoo mga kaigsunan, beyond measurement sad. Naliman ka ang ipuno sa Ginoo nimo, another business. Another kanang production sa imuhang panudlanan. So, kung mao ra gyud na ang atong kanang tan-aw, saligan nato ang Ginoo, mapanalanginan gyud ta. So select mga igsoon, the first and the finest. Kaya iya man na sa Ginoo. Iya sa Ginoo na. Dapat the first and the finest. Dili kay the worst, the last and the worst, mga igsoon. So, ready ba ta? Ready na ba mo nga mo honor sa Ginoo? So, this is an opportunity to celebrate with the Lord. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the opportunity that we could return our first fruit and we could express our love through our offering and also our tithes this morning. I pray, dear God, that you will bless your people with enough understanding and willingness to honor you this morning, O God. Salamat kayo sa mensahe nga nagpatinaw sa among unahuna, Lord, ug kasing-kasing nga kinahanglan amo gyud na tumanon according sa imong sugo, Lord, kabahin sa among first fruit nga dapat ma-honor gyud ka. Dapat ma-prioritize gyud ka. Dapat, Lord, ikaw gyud ang among himayaon sa mga naangkon namo aning kinabuhian namo karon. And Lord, I pray that you will prepare our hearts, Lord, and also help us to do it willingly. And all the glory and the honor of this victory, we give it back to you, O God, and please bless the invitation in Jesus' name. Amen. Amen. So, ibadlong ka